Just your lucky day, komento ni Ax kay Tristan. Tinalo niya ang kaibigan sa tennis, yun ang sports nila at ehersisyo. Linggo-linggo ay nasa tennis club sila, si Fritz ay golf ang hilig. Kaya laging walang pera, biro nila. Magkasabay nilang tinungo ang locker room. May nakatira ba sa apartment sa tabi nyo? Hindi ba bakante yung third door? Tanong niya at naupo sa isang bench, tinuwid ang mga binti. Bakit? May ibabahay ka na? Biro ni Ax. Meron. Nalaki ang mga mata nito. Sino? Bakit sa apartment pa? Yung pamilya ni Adriana. Tatlo lang naman sila. Hindi kasi magandang ambience sa lugar nila. Mabaho. Kawawa naman ang parents niya. Nagkakasakit. Umawa to. Teka, sino magbabayad ng renta? Ikaw? Ngumiti siya. Tayong tatlo. 6,000 lang naman yun, hindi ba? Sa makatuwid, 2,000 lang ang babayaran natin monthly. Napaupo ito sa tabi niya. Hindi naman natin responsibilidad si Adriana. Oo nga, kaso naaawa ako. Total lagi niya namang minamanyak ni Fritz, edi sagutin niya ng tirahan. Naman, hindi pa tayo milyonaryo, may foundation ka na. We're only guys in our 30s. Ang nagtatag ng foundation yung dying na. Ano bang foundation ang sinasabi mo? Hinihiling ko lang na tulungan nating mabuhay ng desente si Adriana. May potential naman siya kung nakapag-aral lang. He paused dahil nalaki ang mga mata ni Ax at tingin niya ay lalong humabang mukha nito. I thought she's an accountancy graduate, bulalas nito. Akala ko rin, yun kasing sabi ni Papa, pero nalaman ko lang kahapon na hindi. High school lang ang natapos niya at masahista siya. Sa sauna? May amusement na expression ni Ax. Bakit hindi natin nalaman kaagad? Kailangan ko ng masa. He grinned. Pumorma lang kanyang anyo. Brad, tigilan niyo na nga si Adriana. Hindi na kayo naawa. Marami namang babae, huwag niyo na siyang manyakin. Napahagikik si Ax. Paano ba naman, daig pang GRO sa Pegasus kung pumorma? Hindi na, simula bukas mukha na siyang sekretary. Na walang ngiti sa mukha nito. Ibig mong sabihin, dinamitan mo na rin? Ano ka, Richard Gere sa Pretty Woman? He shrugged. Gusto ko lang maging respetadong dating niya dahil matitong naman siyang babae. Sige na, ipa-reserve mo yung unit. Natigilan na naman siya dahil kakaiba na ngayon ang titig sa kanya ni Ax. Bakit? Tanong nito. Hindi mga magandang lugar nila, git niya. I'm not referring to do that. I'm asking you why are you doing this to her? I pity her. I want to give her a chance. Di pa naman huli ang lahat, bata pa siya. Bakit ka naaawa? Tanong ulit nito. He looked exasperated. I don't know. He spread his hands. I don't know. I just feel protective of her. Alanganin ng ngiti ni Ax. Ayoko sabihin dahil hindi ko kayang paniwalaan, pero baka naman may gusto ka kay Adriana. Kilala siya nito at ang mga tipo niya sa babae. Hindi kabilang doon si Adriana. Ngunit sa lahat ng babaeng napaugnay sa kanya, kay Adriana lang siya nakadama ng ganitong concern. Pati siya'y napatawa sa tinura na kaibigan, umiling siya. I just to help her, and you will help me help her. Anong mani natin, balang araw maging successful siya. Sino magiging proud? Tayo, hindi ba? Sabi ko na, mali ang linya natin. Dapat nagtatag na lang tayo ng talent agency. I'm serious. Let's help her, okay? I'll talk to Fritz. Ngumiti na naman to. Pero kung alindog naman ng pag-uusapan, hindi naman nahuhuli si Adriana kay Marixie. Kulang lang siya sa konting sophistication. Pero kapag nakahubad naman ng mga babae, pare-pareho lang sila. I told you, stop thinking the way about her. She's different and I won't compare her to Marixie. Ang totoo, ngayon lang ulit niya naisip ang nag-awol na girlfriend kung hindi pa nabanggit ni Ax. He did not want miss her at all and realized he was right in not proposing to her. Hinubad ni Ax ang pangitaas at dinampot ang towel. Crush mo nga siguro. Wika nito tumuli sa shower room. Hindi makapagsalita si Adriana matapos sabihin sa kanya ng tatlong amo ang plano ng mga yon. Kay Tristan siya napatitig dahil tsak niyang ito ang may idea nun. Hindi mo po problemahin ang pagbabayad. Sagot na namin yun, wika ni Fritz. Agad niyang nahula ang kinausap na ito ni Tristan tungkol sa kalagayan sa buhay ng pamilya niya. At ngayon ay tsak niyang napagsang-ayon ito ng binata sa gusto nitong mangyari. Hayag sa anyo nito ang kaligayahang makatulong sa kanya. Ang gagawin ko lang ngayon ay ang tumawag ng movers para maipahakot ng mga gamit niyo. Pwede na kayong lumipat ngayon din, wika ni Tristan.
Sa pagkagulat nilang lahat, bigla siyang napayakap sa binata kasabay ng pag-iyak. Baka hindi na ako makabayad ng utang na loob sa'yo. At saka, tama ka. May primary complex ang inay pero sabi ng doktor, dahil naagapan mapapagaling pa naman siya. Basta tuloy-tuloy lang ang inom ng gamot. Kung hindi dahil sa'yo, baka natuluyan ng inay na magkasakit. Hindi niya mapigil ang pagdaloy ng luha. Kahit buhay niya siguro, may ibibigay niya sa binata sa sobrang pasasalamat dito. Tama na yan, pati ako'y naiiyak, wika ni Ax. Hayag saan yun nitong natouch naman talaga sa maimosyong tagpo. Kami walang embrace, biro ni Fritz. Shut up, saway ni Ax dito. Tila nag-usap ang mga mata ng mga to. Nagkangitian. Panay naman ang hagod ni Tristan sa kanyang likod. It's okay, anito, it's okay. Patuloy naman siya sa paghikbi. Masayang masaya siya na naagapan ang karamdaman ng kanyang inay. Tuloy ay hindi niya magawang kumala sa binata. This man saved her mother's life. Sabi ng inay, mabuting tao ka raw kaya dapat maging mabuti rin ako sa'yo. Desidido na siyang isiwalat ang usapan nila Mr. Abriego. Wala sa matandang kanyang loyalty. Nasa unico iho nito. Dahil itong sumagip sa kanya and she did not even know she was drowning. What did the doctor say? Tanong ng binata, marami siya nitong tinulak palayo. Doon muna tayo sa loob. Tukoy nito sa sariling opisina. Giniya siya nito papasok doon at inupo sa couch. Binigyan pa siya nito ng tubig. Tuloy-tuloy lang daw dapat ang pag-inom niya ng gamot. Hindi siya dapat matutuyuan ng pawis o magpapatuyo ng pawis sa likod. Lagi din daw siyang kumain ng prutas at gulay. Huwag din daw magpapagod. So wala ng problema? Sa lilipatan niyo, hindi na matutuyuan ng pawis sa likod ng inay mo. Maaliwalas doon at malinis ang paligid. May lumang aircon sa bahay. Ipakabit natin. Question pa nito. Paano kita mapapasalamatan? She asked with a genuine sincerity. Just do well. Become a better person. Tama na yon. He sat beside her. Tila nawala ng allergy nito sa kanya dahil inakbayan pa siya nito and drew her closer. Just be a good girl all the time. He smiled that lopsided smile of his. At tila lalong gusto niyang mapaiyak dahil, pwede ba akong ma-inlove sa isang bakla? Tanong niya rito na pamaang ito. Ha? Marami namang lalaki, sabading ka pa nagkagusto? Hindi kita matutulungan dyan. Hindi bali na, sapat ng tulong mo. Sasarilinin na lang niya ang problema. Hindi na niya guguluhin ang isip nito. Tatanggapin na lang niya kung ano ito't ipagdarasal na sana ay lumigaya din ito sa piling ng pipiliing makakasama sa buhay. Kahit pa nalalaki rin yon. Napatawa naman to. Para mawala sa isip mong crush mong binabae, isasama kita sa party sa Sabado. Isuot mo yung binili nating bestida, bagay sa'yo yon. Marami kang makikilalang guys doon. Pero baka magmukha akong tanga. Kasama mo ko. Akong bahala sa'yo. Susunduin kita sa apartment ng mga 7 o'clock. Saturday night. Ikaw ang bahala. Magkasabay silang lumabas ng opisina, kakaibang tingin at ngiti ni na Ax at Fritz sa kanila. Bumirap ang una ng kanta. Tawagin lang ang pangalan, ako'y parang Superman, nandyan ka agad. Ya, aking girlfriend. Dugtong naman ni Fritz, tiningnan ni Tristan ng mga ito. Ngunit walang pagkapikon sa anyo nito. Amused pa ito at na-realize na nakakba ito sa kanya. Pasimple nitong inalis ang kamay sa kanyang balikat. Pati inay at itay ni Adriana hindi malaman kung paano pasasalamatan si Tristan at ang dalawa pa nitong kaibigan. Nagdeklara ng holiday ang tatlo, tinulungan silang maglipat ng araw ding iyon. Naku, mga totoy, maraming salamat sa inyo. Ang mabuti pa'y magmerienda na muna kayo. Nagluto ako ng ginataan, anang kanyang ina. Masarap ang luto ng inay, tikman nyo, aniya. Pakaramdam niya ay bida siya sa isang fairy tale. Adriana and the Three Giants. Halos magkakasintahas ang tatlong lalaki at alagang-alaga siya ng mga to. Sige nga, wika ni Tristan. Maluwag ang sala ng apartment, ngunit kakaunti ang gamit nila. Nahalata rin naman ni Fritz ang kakulangan sa gamit. Ang liit naman ng TV nyo. Komento nitong walang balak mang-offend. May luma akong TV sa bahay, 21 inches. Dadaling ko dito bukas. Abay, sobra-sobra na yan, iho. Anang itay niya, si Mang Gaston, ngumiti si Fritz. Ayos lang po, kesa mabulok sa bahay. Mabuti nang mapakinabangan at saka basta para kay Adriana, kahit ano. Friend namin tong anak niyo eh, sumang-ayon si Ax. Basta love ng friend namin, love na rin namin, anito. Napakunot ang noo ni Tristan, ipinatong naman niyang malaking bowl sa bisita. Kasunod ang inay niyang may dalang tray ng maliit na bowl at kutsara.
Tikman niyo ang special na ginataan, anito. Nag-abala pa kayo. Masama sa inyong mapagod. Wika ni Tristan, ngunit itong unang kumuha ng inihain. Kasunod si Ax. Ninanam na nitong ginataan. Masarap nay, wika nito. Inay na rin ang tinawag sa kanya ng ina. Pwede kayong mag-cater. Naku, yun nga sanang balak naming mag-asawa. Nag-iipon pa kami ng puhunan. Sabat ng kanyang ama, nagkatingin na ng tatlong lalaki. Sabay-sabay na sumubong mga to. Sabay-sabay na tumango. Si Fritz ang nagsalita. Nay, ganito ba kasarap lahat ng luto nyo? Siya ang sumagot. Oo naman, expert si Inay sa pagluluto, hindi lang sa paghihilot. Marunong po ba kayong magluto na para sa maramihan? Tanong ni Ax. Kaya ko naman iho. Tumingin si Ax kay Tristan. Naisip mo bang naiisip ko pare? Napangiting binata. Kung gusto niyo po, wika nito sa kanyang ina. Magsosyo tayo sa negosyo, catering business. Mahihilig po kaming kumain kaya bagay sa amin ang ganong business. Kayo magluluto, kami ang bahala sa finances. Napamaang kanyang inay. Abay, kung seryoso kayo, ako naman ay walang ginagawa dito sa bahay. Hayaan nyo nay, magpalakas kayo. Pagkatapos pag-usapan natin ang business. Wika ni Fritz na naubos ng kinuhang ginataan. Gabi, nagkaipon silang mag-anak sa sala, excited sa bagong tirahan at hindi maubusan ng mga komento at kwento tungkol sa tatlong binata. Ako lang ay nagtataka, andeng, wika ng itay niya. Bakit po? Sabi mo binabae ang boss mo. Tingin ko naman ay hindi. Kung akong tatanungin, abay lalaking lalaki ang tingin ko doon. Sa tagal ko nang ito sa mundo, ako naman ay hindi nabago sa mga ganyan. Kahit sa bukid noong nagsasaka ako, nasasabi ko kung isang lalaki ay may pusong babae. Kahit na malaki pang katawan at nagsasaka lang. Ganun ho talagang mga bading dito sa Manila, itay. Kapag nais nilang itago, naitatago talaga nila. Yung iba ay nag-aasawa pa, wika niya kahit nais niyang mabuhay ng loob sa sinabi ng ama. Kahit naman mga obserbasyon niya ang pagbabasehan, wala talaga siyang napapansing kabaklaan kay Tristan. Puwera na lang ang pag-iwas nito kung mapadikit sa kanya. Sumabat naman ang kanyang ina. Kaya bakla, kaya lalaki, walang kaso. Ang mahalaga ay matulungin sa kapwa. Napakabait ng batang yun. Huwag na nating panghimasukan ang kanyang pagkatao. Oo nga tay, sangayon niya. Ang sa akin lang naman, hindi talaga ako makapaniwalang bakla ang amo mo. Tingin ko'y may gusto siya sa'yo. Kamuntik na siyang malaglag sa upuan. Itay, huwag kayong ganyan. Baka atakihin ako sa puso ng hindi oras. Tutok niyang dibdib. At bakit? May gusto ka rin? Anang itay niyang natatawa. Mahirap po kasing hindi magkagusto sa kanya. Napakabait, napakagwapo. Parang hindi tao, parang superhero. Tingin pa niya ay kayang gawin ni Tristan lahat. Kapag kasama niya to, parang malayo siya sa panganib. Yung mga manloloko parang iwas dito. Everything was possible, everything was reachable. Kung kasama niya to, he was so optimistic, so encouraging, so generous, so patient, so understanding. Bihirang lalaking nakakatalos. Ngunit ang mga katangiang yun ang ultimate pogi points. Kaya kahit pusong babae siya, para sa akin siya ang tunay na lalaki. Wika pa niya sa ama't ina. Naalala niya si Mr. Abriego, mabilis niyang kinuha ang cellular phone na tinawagan to. May development ba? Tanong kaagad ng matandang lalaki. Wala pa ho. Bakit ka tumawag? Dahil gusto ko na pong umurong sa kasunduan natin. Nakokonsensya na ako. Ang bait kasi ng anak niyo, alam niyo ba? Inisisay niya makabutihan sa kanya ng binata. Kaya hindi ko siya kayang traidorin. Ayoko magalit siya sa akin kapag nalaman niyang kasabwat ko kayo. Tanggapin na lang natin na ganun siya. May ilang segundong natahimik ang nasa kabilang linya. Narinig niya ang paghugot nito ng malalim na hininga. Dinig din niyang pinakawalan nito yon. Hindi ako papayag, Adriana. Gawin mo na pagkasunduan natin. Ako mismo magsasabi sa kanya ng totoo. Magagalit siya sa'yo. Sa akin ay okay lang na magalit siya. Kaya kong tanggapin. Ikaw, kaya mo bang tanggapin na galit siya sa'yo? Masamang magalit ang anak ko. Nagtatanim ng galit, matagal magpatawad. Minsan ay hindi na. Gilalas siya, hindi niya maatim na kamuhian siya ni Tristan. Ngunit batid niyang tototohanin ng matandang banta. Tuso talaga to. Siya lang ang pananagutin sa kagagawa nito. Pero nagigilty ho ako talaga. Isipin mo na lang na mas pasalamatan ka niya kung sa pamamagitan may magising ang pagkalalaki niya. Hindi ba at nais mo makaganti ng utang na loob? Pues, gawin mo siyang lalaki.
Binaba na nito ang telepono, nakamata sa kanyang mga magulang, tila nalilito sa one-sided conversation na narinig. Pinagtapat niya sa mga ito kung bakit siya napasok sa sekretarya kay Tristan. Kaya naman pala laging maiksi ang damit mo, komento ng itay niya. Pero problema yan anak. Kaya nga ho, nakakainis kasing matandang yun, parang diktador. Ang gusto siya laging masusunod. Paano ko naman naakitin si Tristan? Ni hindi pa nga ako nahalikan. Ang mabuti pa andeng, magtapat ka kay Tristan. Sabihin mong ganito, ganoon ang nais ng papa niya. Maunawaan ka naman niya dahil mabait naman siya. Humingi ka ng tawad, payo ng itay niya. Payong alam niyang tama, ngunit naroroon pa rin ang banta ni Mr. Abriego. Tiyak na babalik na rin ito ang lahat. Siya ang palalabasing masama. Matutulog na ho ako. Tsetsempohan ko na lang si boss bukas. Ang kailangan ay maunawaan siya ni Mr. Abriego sa kanyang pagtatapat. Naturalesa ng mga babae ang suriin at taasan ng kilay ang kapwa babae kung ito ay maganda rin. Magandang magdala ng damit at hindi alam ng mga to kung saan ang galing. Kaya naman pagdating ni na Adriana at Tristan sa bahay ni Mandy, kung saan ginanap ang cocktail party, walang nais kumausap sa dalaga. Lalo pa yatang na-intimidate ang mga babae dahil nga kasama niya si Tristan. May hinala na siyang talagang inimbitahan ni Mandy ang binata dahil nakarating na sa kaalaman itong iniwan na ito ni Marixie. Available na naman ito at lahat ng babaeng imbitado ay walang dudang excited. Ngunit tsak niyang gumuho ang pag-asa ng lahat nang dumating ang binatang kasama siya. Kaagad na naglaho ang migilo ng ngiti sa mga labi ng hostess nang makita siya. Nasaan si Ax? Tanong nito kay Tristan. Susunod na lang daw, anang binata habang pinapakilala siya. Walang kabuhay-buhay ang bati ni Mandy sa kanya. Ganon din ang iba pang bisitang ipakilala siya sa mga ito. Ang mga lalaki naman ay hanggang tingin na lang dahil marahil hindi gustong katulunin ang mga yun si Tristan. Parang gusto ng mga itong kausapin siya. Masyadong protective sa kanya si Tristan, never letting her hand go. Dinala siya nito sa bar, humingi ito ng inumin sa bartender. Mabilis naman silang binigyan at napamaang lalaki na makitang in-straight kagad niya ang martini. Slowly, awat nito. Baka malasing ka kagad. Nininervyos ako para kasi hindi nila gustong makipag-usap sa akin. Wika niya. I know, pero ganyan talaga dahil hindi mo pa sila gaanong kilala. He grinned at her. Ganyan kasi kayong mga babae, intrigera at isnabera. Isang babae ang lumapit sa kanila, pula ang bestidang bumagay sa malagatas nitong kutis, nakangiti rin ito sa kanya. Hello Tristan, bati nito at ginawaran ng halik sa pisngi ang binata. Automatic na humingi ulit ng martini si Adriana. Alam niyang hindi siya dapat magselos dahil ganun talaga ang batian ng magkakaibigan. Pero naiinis pa rin siya na ang babae doon ay malayang nakakahalik sa pisngi ng lalaki. Hi Krista, this is Adriana. Adriana, this is Krista. A colleague of mine. CPA rin siya. Hi, tipid niyang bate. May karapatan ng babae doon na isnabin siya dahil wala naman siyang edukasyong ipantatapat sa mga to. Hi, bate ni Krista. Magilo siya nitong hinagkan sa pisngi. Pagkatapos ay, halika, join us, I'll introduce you around. The guys are dying to meet you. Hinila nitong kanyang braso. Nang makalayo naman sila, pinalibutan ng mga babae si Tristan. It appeared na si Krista ang nakatokang paglayuin sila ng binata. The guys were more than eager to shake her hand. May nag-offer ng inumin at kagad niyang tinanggap. Nervyos na siya. Paano kung may magtanong ng educational background niya? She needed gallons of drinks. Nakaapat na baso na siya at hindi pa sila kumakain, ngunit nakatulong naman. Kahit paano naging kalmado siya at nagagawa pa niya makipagbiruan sa mga lalaki. Tama naman si Tristan. They were nice people once you get to know them. How'd you met Tristan? Tanong na isang lalaki. Si Tommy. Through his father, tugon niya, congratulating herself. Hindi siya nagbakal. Sekretary nila ako. Tumaas ang kilay ng mga karap niya. Really? Tell me, paano ba nakakahanap ng sekretary na kasing ganda mo? Biro ni Derek. Napagtanto niyang may talent naman pala siya. Talent na matandaan ang mga pangalan na lahat ng ipinikalala sa kanya. Maya-maya naman na in-announce ng dinner, 2 mesa inihanda dahil hindi naman ganun karami ang bisita. Nagpasalamat siya na magkasama sila ni Tristan sa isang mesa. Kagrupo pa rin nila si Mandy. How is it going so far? Bulong sa kanya ng binata. Fine, she smiled at him. He squeezed her shoulder, telling her she was doing great. Ngunit nang mag-umpisa na ang dinner at magsimula ang dinner conversation,
Hindi siya makaimik. Hindi siya makasingit dahil masyadong animated ang usapan. Minsan sabay-sabay pang mga to magsalita. Topics range from business to politics to sex. The latter elicited so much laughter. I would trade my wife just to be in Clinton's place, wika ng isang lalaki. Bahagya pa lamang humupang pamosong White House scandal. Lahat ay nagpahayag ng punto de vista. Tila wala namang nakakahalatang tahimik lang siya. Pati si Tristan panay ang crack ng jokes. But seriously, wika ni Mandy, how come the feminists were quiet about it? Yeah, pagkakataon na nilang magingay, but they never did. Sambit naman na isa pang babae. Laila, ayon sa kanyang memorya, nikibit balikat ang mga lalaki sa grupo. Kasi, sabat niya, maybe it was those glasses of martini kaya naman nagawa niya sumubat. Napatingin sa kanya si Tristan, tila itong kinakabahan. Then he smiled. It was so subtle, no one noticed it except her. Kasi mahal nila si Bill Clinton because he had addressed their dearest issues, abortion and reproductive rights, at saka sina Monica Lewinsky. Anti-feminist sila. Very degrading sa makababaihan ang ginawa nila. Everyone nodded. Tumunog ang doorbell. Si Mandy ang tumayot, narinig nila ang boses nito nang makita ang dumating. Very, very fashionably late. Deklara nito. Sorry, duwetso ni Axe at Freeze. The two joined them at the table. The dinner continued at dahil nagsalita na si Adriana, madalas na siyang konsultahin ng mga naroroon, glancing at her while talking to see if she agreed or disagreed. Biglang tila naging mahalaga ang opinion niya. Hindi siya makapaniwala at lalong hindi niya mapaniwala ang hindi naman pala mahirap pakipag-usap. Besides, she knew current events dahil araw-araw siya nagbabasa ng dyaryo. Pati editorial page ay hindi niya pinapalampas and all she had to do was remember what she had read and state them. Napagtanto na rin niya ang mga babae sa party may ingay lahat at inglesera, pero wala naman talagang alam sa nangyayari sa paligid. That was why the men were drawn to her. Hindi lang siya maganda, may laman pang kanyang utak. Sina Axe at Fritz ay napatulala sa kanya. Nang matapos ang dinner, hinila ng dalawang kaibigan sa isang sulok si Tristan. What did you do to her? Pinag-aral mo na rin ba ng crash course on dinner conversation? Manghang tanong ni Axe. Nagkibit balikat lang ang binata. Who told her to read the papers every day? Lalaki ang mga mata ng dalawang lalaki. God, she's smart. I won't say I told you so. Ani at iniwan ng mga to. He wanted to be with Adriana. Hindi na niya gustong nakikitang showers of affection mula sa mga kalalakihan sa dalaga. He felt equally proud and jealous na alam niyang hindi reasonable dahil ang nais naman talaga niya ay makamit ng mga lalaki ang dalaga na mahasa ito sa pagdalo sa mga social gatherings. But he was behaving like a jealous, over-possessive lover. Lumapit siya sa kinaroroonan ng dalaga at inakbayan nito. The man back out. Ngunit na magsimulang sayawan, wala siyang nagawa kundi pakawalan ng dalaga. Wala labas siyang hindi sport. The music ranged from rock to jazz to mellow. Di matigil si Adriana sa pakikipagsayaw. Lagi na may nakaabang dito. Siya naman ay panay din ng pakikipagsayaw sa mga babae doon. Adriana did not like it a bit. Ang pakikipagsayaw ni Tristan sa mga babae doon. Bakit ang mga babaeng nakakasayaw nito ay malayang ipupulupot ang mga galamay sa lalaki? Gayon siya hindi niya ito mahawakan. Nang matapos ang tugtog, hindi mo niya pinagbigyan ng nais makipagsayaw sa kanya. Nagtungo siya sa bar, humingi ng double martini at mabilis na ininom yon. Bakit tila hindi alintana ng mga babaeng bakla si Tristan? O hindi nalalaman ng mga yon at dahil marahil sa nainom, she made a decision. Hindi nga rin niya nasasabi pa sa binata ang nais mangyari ng papa nito dahil hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon. Isa pa hindi siya maglalakas ng loob, natatakot siyang magalit pa rin sa kanyang binata kahit nagkusa siyang magtapat. Pero ngayon, magsasabi siya ng totoo. Sasabihin din niya ditong nararamdaman. She felt brave and bold. Sinabi na kasing hinay-hinay sa pag-inom, yan tuloy, wika ni Tristan, pauwi na sila. Siya naman ay halos hindi na makagulapay, hindi na malaman kung paano isasandal ang ulo sa headrest. Hilong-hilo. Naiinis kasi ako. Ani ang paungol, hindi niya malaman kung dapat siyang dumilat o pumikit. Either way ay umiikot ang paligid. Ang sikmura niya tila punong-puno na nagtutulakan ng laman. Bakit ka naiinis? Sikat ka na nga ngayong gabi. Ingit na ingit sa iyong mga babae. Ikaw lang kasi ang may nalalaman sa nangyayari sa paligid. I'm proud of you. He squeezed her palm. It was cold and clammy. Are you alright? Bumabaligtad ang sikmura ko. Itigil mo na muna sa tabi. Ganon nga ang ginawa nito. Mabilis siyang binuksan ng pinto ng kotse. Nilabas niyang ulot dumuwal.
Hinayaan lang siya ni Tristan. Nang matapos siya inabutan siya ng tissue paper. Okay na? Siguro, wika niya at sinara ng kotse. Sumandal siya sa headrest. Ganito pala ang pakiramdam ng lasenggo. Bakit pa sila naglalasing? Tanong niya. Pakiramdam niya kukunin na siya ni kamatayan at bago magtagumpay yon, kailangan makamit na muna niya ang pinapangarap. Sinulyapan niya si Tristan. He looked so handsome. Her heart literally ached. Why are you staring at me? Tanong nito. Tila dama ang titig niya kahit nakatuon sa kalsadang mga mata nito. Sana hindi ka nalang mabait. Sana masama ugali mo, wika niya. Pinaluwag na rin ng alak ang kanyang dila. Para hindi na lang kita minahal, wika niya. Hindi nagbagong takbo ng sasakyan. Ngunit kitang-kita niyang pagkagilalas ng binata, hindi ito nagsalita. Dahil siguro hindi naman talaga nito alam ang dapat isagot sa isiniwalat niya. Maya-may naramdaman na naman niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Itigil mo ulit, please. He stopped the car. She threw up once more. Parang wala naman talagang inilalabas ang tiyan niya. Mapait lang na likidot tapos na siyang sumukay na natili siyang nakasubsob sa may pinto ng kotse, hindi makagalaw doon. Alright, bumaba ang binata ng kotse at umikot, inayos nito ang kanyang posisyon. Hinigpitan nito ang kanyang seatbelt at muling pinaandar ang sasakyan. Are you asleep? Tanong nito. She moaned. Pwede na nga siguro siyang mamatay dahil nasabi na niya ditong damdamin. Maya-maya ay inihinto nito ang kotse. Nakita niyang nasa labas sila ng isang townhouse. Binuksan nitong gate at pinasok ang kotse. Kaya mo bang maglakad? Tanong nito. Sinubukan niyang tumindig at tila inalalaya naman siya nito hanggang sa loob ng bahay. Hindi pa pala siya pwedeng mamatay, naisip niya. Meron pa siyang gustong makamit. Hindi sapat na naipagtapat lang niya ang damdamin kay Tristan. Maupo ka na muna dyan. Marahan siya nitong inupo sa isang couch. Paggamit ng banyo, request niya. Hindi niya alam kung bakit siya inuwi ng lalaki, ngunit pabor sa kanya yon. Inihatid siya nito sa banyo. I'll wait here, anito. Nagilamo siya. Nakakita siya ng toothpaste tube. Nagtoothbrush siya sa pamamagitan ng hintuturo. Nagmumog ng purong mouthwash. Muling naghilamos. Pagbukas niya ng pinto naroroon si Tristan. Concern ng mababanaag sa mukha nito. Ngunit napalitan ng shock nang bigla siyang yumakap dito. Kiss me. Isang beses lang, please. Aniya and pressed her lips against his. He could not move. Maya-maya naman kumala siya na patitig dito. Hindi ako marunong, amin niya. Alam niyang dapat umiwas sa kanya but then he pulled her closer to his body. In that case, I'll teach you, anito. Before she knew what he was doing, or maybe he knew, he just couldn't comprehend it. He kissed her. Her lips were moving but her teeth were clenched. She really didn't know how to kiss. And she was sucking on his lower lip like a hungry child. He adjusted his mouth and used his tongue to pry her mouth open. She moaned as he kissed her deeply. Mabilis naman siyang natutong humalik, hindi na siya naghihintay ng cue, buhat sa binata. She was the one in charge at nagawa niya itong isandal sa dingding habang nagpapaubaya na lang ito. Nalaglag sa sahig ang mga botones ng polo nito nang bigla niyang haklitin yon. Her hand roamed all over his hairy chest, her thumb caressing his nipples. His mouth left hers and started kissing and licking her ears and neck. Ang isa nitong kamay binaba ang zipper ng kanyang bestida and pulled the dress down hanggang naipon na yun sa bewang niya. He unhooked her bra at tinulungan niya itong mahubad yon. Siyang naghagis dun sa sahig. He slid downward so he could take one nipple into his mouth. She gasped and grabbed his hair. Sa lalaking ito, she found herself. Talagang lahat ay posible kapag kasama niya to. He had managed to unleash her talents. Now he was unleashing her sexuality and all she could do as a sign of gratitude was moan. Nanlambot ng mga tuhod niya at hindi niya na yun gawa ng alak. Ang totoo'y nawala ng kanyang kalasingan. Alam na alam niyang nangyayari and she loved every moment of it. Every delicious tormenting moment. Marahan niya tong hinila pahiga sa sahig. He landed on top of her. He stared at her. First rule, bawal mang-akit ng boss, bulong nito. His eyes were glistening. Bakit? Nanunukso niyang tanong. Dahil disgrasyang aabutin mo. He kissed her chin. Akala niya nadiskubre na nito ang kiliti niya, meron pa pala sa kanyang baba. He seemed to be sucking on it and he was tracing the contour of her jaws with his tongue. Habang ang kamay nito ay hindi magkaintindihan kung sa kanan o sa kaliwa niyang dibdib mananatili. Sa maniwala kasi hindi to disgrasya, wika niya.
Para sa kanya, biyaya ng langit ang nagaganap sa kanya. He had managed to unfasten his belt and open his trouser. Pagkatapos, tuluyan itong hinila pababa ang kanyang bestida hanggang nasasakong na niya yon. His hand started to caress her thighs. He seemed to tease her by not daring to touch her where she wanted him to. Nagprotesta siya sa pamamagitan ng pag-ungol. She could feel that he was smiling, could only sense it because his mouth was on her nipple. She was also trying to run her hands all over his body. Hinawakan itong isa niyang kamay, dinala sa may puso nito, urging her to touch him. Natigilan siya, tila nagbalik sa realidad. Yay! Tili niya bigla. Bakit? Naguguluhan din ng binata. Nabuhay siya! Tuluyan na siyang napabalikwas. Nabuhay siya! Praise Buddha! Lalaki ka na! What are you talking about? Tanong nito. Tila hindi malaman kung susunggaban siya ulit o hindi. Lalaki ka na! Bulalas pa rin niya. Yay! Tila tuluyan ng nabuhusan na pagnanasa nito. Inayos itong sarili. Pwede bang paki-explain? Hindi kita maintindihan. Palhod siyang lumapit dito. Hinawakan na magkabila ng piskitin nagkanto sa noo. Hindi ka na bakla. Lalaki ka na. Matutuwang papa mo. Wika niyang talagang ganun na lang ang katuwaan. And who gave you the idea that I am not a man? Nanlalaki ang mga mata nito.